'no? At sa nakikita ko ho, pati po yung mga vlogger ng mga DDS, pati po yung mga, gusto na talagang makauwi ang dating Pangulong Duterte, nahahalata din nila si Koopman na tipong ang galawan ho pampabagal lang, eh. Yung tipo bang, naku, eh, mas mahaba itong kaso na ito, eh, mas okey para sa akin, mas buhay ang pamilya ko. Kumbaga hindi niya nirerekta, eh. Yung kay Roque naman din ho, mga kababayan, pangsarili lang din ang habol ni Roque, mga bossing. Bakit ho? Nakikisakay na lang po siya sa ano, eh, pulitika, eh. Kailangan niyang mapanindigan, kailangan niyang, um, matindigan ho, mga kababayan, yung ginigipit sila ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Tingin ko ho dito sa dalawa na 'to, parehas lang po na pansarili ang iniisip nitong mga ito. Pero hindi ano, hindi tawag dito, hindi para kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jess, crazy scream daw. Oh, Boss Mark, opinion ni Roqueta. Separate legal remedy filed under Dutch laws could be a possible option. Are you actively proposing the same? Well, this is not the first time I've heard such a crazy scheme. Ayan, I would put it that way. sinabi nga, do? May topak na siguro si Roque. Kaya nasabi yun ni ano, ni Koopman. Because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court. Because in order to go to a target country or country where... Tsaka ito mga bossing, yung banat nila parang babanat ho sila, mga boss, 'no, para maipagtanggol ang dating Pangulong Duterte o hihiling na mapalabas, mapalipat ng bayan, ikulong sa ibang bayan ang dating Pangulong Duterte, pero kulang-kulang yung mga galawan ho nila. Ano, biruin mo magsa-submit ka ng interim release tapos yun pala kulang-kulang. Pero isa lang ho talaga pinapaniwalaan ko diyan sa interim release na 'yan, eh, kung bakit ho ano, kung bakit po biglang kumambyo sila, mga bossing. Kung bakit biglang kumambyo sila, kasi nga yung akala nila o ine-expect nilang mga bansa na tatanggap sa kanila, ayun, isa-isang tinatabla sila, 'no? Sabi ni Jess, "More delay, more money." Wais nga itong si Attorney Koopman na ito. Biruin niyo, mga boss. Bali-balita ang per buwan ni Koopman ay 150 million. Sabi ko nga ho sa inyo sa loob ng isang taon, 1.8 billion ho, ang magagastos nila kay Koopman pa lang, eh. Paano pa ho kaya mga kababayan, yung mga lawyer, ilan yun, 16 na lawyer. 40 million, hindi ko alam kung 40 million per lawyer or 40 million lahat na sila do'n. So, kung susumahin po, mga 2.2 million acceptance fee nung mga lawyer na yon. Ang daming perang umiikot mga kababayan. Kung magkukuwenta ka, mapapatanong ka talaga, saan nanggagaling itong mga pera na 'to, 'di ba Ma'am Chris Rose? Salamat po, mag-like daw kayo, sabi ni Madam Chris Rose, at paki-follow daw po ang Facebook page natin. 'Di ba Sir Joel? Ng Ceresa Force? Tuloy. The person has selected to be the place for him to be under house arrest. Should obviously the pre-trial chamber agree, he would have to pass through the Netherlands territory. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Sabi ni Rhino Hernandez, malapit na kasi ang Setyembre, ICC trial, kaya lahat na ng drama ay gagawin na nila. Sa ospital, lahat ng dahilan para maawa ang mga judges ng ICC. Overacting lang daw. Tingnan nyo. Overacting lang daw. At ano arti-artihan lang para mas masarap doon sa sa Ospital Manatili, ganun ba? Parang yung yung isa yung kasama, "Tignan mo yung matanda," sabi daw nung mga DDS. Sabi nung reporter dun, "Tignan mo yung mata niya nung nakita tayo biglang ipinikit." Ibig sabihin ganun lang din si dating Pangulong Duterte, arti-artihan lang
Or sige nga, alamin natin kung totoo ba talaga na isinugod sa ospital, mga kababayan, ang dating pangulo. O eto, Ito na isang pulis. ay si Boy Boxing. Si Boy Boxing, mga kababayan. Ako, hindi naman hinahamon ni Torre. Kami na lang ang boboxing, kami na lang ang lalaban. Laban yan nung may mga titulo, laban yan nung mga mga sikat. Tayo, sa gigilid lang tayong mga vlogger. Ano po? Huwag tayong, ako na lang ang po boxing ka pang ganun. Taga-vlog lang tayo, i-vlog na lang natin sila. No, pagka yung meron lang tayo dito eh. Oh, ganun-ganun pa oh. Tingin ko hihingalin din to eh. Oh, wag niyo akong hahamunin. Porket alam nyo na malayo ako at hindi ko kayo mapupuntahan dyan, baka hamunin nyo ako. Ay, kung nandiyan ako bakit hindi? Oh, di ba? Pag vlogger, vlogger lang. Oh, wag nang makikisali. Yung si Baste, kahit papaano, acting vice mayor. Oh, si General Torre, PNP chief. Oh, sila-sila lang. Wala nang sumasali-saling ket-ket. O sige, sabihin mo na nga, sasabihin mo? Medyo meron nga lang hindi magandang balita, mga partner, kasi Magandang hindi balita. Ano daw? Meron daw po silang hindi magandang balita, mga partner. Kasi daw medyo meron nga lang hindi magandang balita, mga partner, kasi kahapon po, hindi lang ipinalita ni VP Sara, pero si Pangulong Duterte, parang inilabas ng facility para ma-check up. So okay lang. Hindi kaya tumaas ang presyon nung nalaman niya, naku, Barbie yung anak. Hindi kaya, Diyos ko po, pagkatagal-tagal ko sa serbisyo, ang ipinakilala ko, ang inimwestra ko sa mamamayang Pilipino, at tapang atao ako. Tapos eto, yung isa sa anak ko, wala. Puro alibay. Ay Barbie. O, di ba? Nasira po ang apelidong mga Duterte bilang matapang dahil po kay Baste Duterte, mga kababayan. Hamon! Hindi pala kayang panindigan. Di ba? Saan ba dinala ang dating Pangulong Duterte? Hindi kaya yan ay dahil kay Baste, dahil nga nalaman siguro ng dating Pangulong Duterte na hindi kumasa. Siya na naghamon, siya pa hindi kumasa. Ang gulo, Siya naghamon, siya din ang hindi kumasa. May nakausap kasi tayo dito na isang pulis na kilala si Pangulong Duterte. Sabi nga daw kaninang umaga or kahapon. Nasa ICC na din ito, nasa Netherlands na din sila. Aba, ang yayaman Mga nasa ICC na din, nasa Netherlands na din. Sige nga. Umaga, dinala sa hospital for check-up, tapos meron daw test na ginawa na yun lang daw inaantay nila, pero bumalik si Pangulo sa loob at nakasama naman ni VP Sara. Pero ano ba, matitigok na o hindi pa? Ganun lang ang pagbabalita, ganun ang pagbablog. Matitigok na po. Sabi naman nung iba, ayaw pa namin, no? Gusto namin matapos ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Ako naman din, mga kababayan, ayaw ko naman pong matigok ang dating Pangulong Duterte. Although, alam po natin na medyo malapit na po ito sa hukay, ha? Huwag kayong mapipikon. Walang pikon. Ang sinasabi lang naman natin dito ay katotohanan. Yung nakikita natin, mga boss chief sir, na sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, matanda na. Malapit na din yan. ang si VP Sara kahapon, Ito yung regular check-up ba o ito yung emergency? parang ang sinasabi sa atin nung nakausap natin partner, mukhang emergency kasi meron naman daw doktor dito sa loob at clinic, pero bakit kailangan pa siyang ilabas? Matindi siguro ang tama kay dating Pangulong Duterte nung nalaman niya na nagdadahilan si Baste Duterte, nung nalaman niya na naghamon po ng boxing o naghamon ng suntukan si Baste Duterte, nung pinalagan, hindi pumalag.
Yun ang gulo talaga ng sitwasyon ni Baste Duterte, kawawa naman no, mga kababayan. Naghamon ako doon pare. O ano? Anong sabi ng mga inaman mo? Pumalag eh. O ano ginawa mo? Hindi ako pumalag. Nagbigay ako ng kung ano-anong mga kondisyon. Oh, 'di ba? Masabi lang ho na kumbaga style ho 'yan mga bossing, eh. Style na tipo bang paano ka aatras sa isang laban nang hindi mo sinasabi na ikaw ay umaatras? Oh, biruin mo ang kondisyon ni Baste, mga bossing. Ang kondisyon niya ha, una pangulo lang. Eh, sabihin mo diyaan sa master mo o diyaan sa amo mo na magpa-hair follicle test siya. Eh, siguro napagtanto ni Baste Duterte, naku may lusot baka biglang magpa-hair follicle test, eh, di matutuloy na naman yung suntukan, yung upakan namin ni General Torre. Hindi, lahatin ko na. O lahat ng mga mambabatas, o lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, magpa-hair follicle test. At least ho, mga kababayan, ilang libo yon. Isa lang ang hindi magpa-hair follicle test doon. Oh, may pwede na sabihin ni Baste, oh, si ano hindi nagpa-hair follicle test, bakit ako papatol diyan? Tingin ko kaya na ospital 'to, mga kababayan, hindi matanggap, eh. Hindi matanggap yung pag-atras ni Baste, eh. So, kaya, whatever it is, manalangin tayo na sana Ipanalangin ang taong minumura yung pagpapanalanginan nyo. Ang gulo, ang gulo din! No? Sabi sa inyo, sino yung pinapanalangin nyo? Si Rodrigo Duterte po. Ano ang gusto niyo dyan sa tao na yan? Gumaling po. No? Minumura ako niyang tao na yan. Wala na. Hindi na nakapagsalita. Paano mo nga naman pakikinggan yung mga dasal nitong mga ito kung yung pinagdadasalan nila minumura ng dating Pangulong Duterte? O di ba? talagang ma-weather ni Pangulong Duterte ito na mga nangyayari sa kanya, lalong-lalo na itong pagkakakulong sa kanya dito. Medyo siyempre bumabagsak din talaga yung health ng tao, lalong-lalo na kapag nalungkot ka, di ba? Di mo nagagawa yung mga Bigyan ng totnak. Di ba sabi nga nung isang vlogger, tapos yung kasama niya, meron daw siyang kasamang vlogger, si Katribo daw. Oh, ano na kaya balita doon sa dalawa na yon, mga kababayan? Naalala nyo si ate? Hindi ko lang makita yung video nun eh. Malungkot daw po sila ni Katribo. Hindi ko alam kung sino si Katribo. Hindi daw po sila nagtototnak, mga kababayan. Bakit daw ho? Kasi daw ho, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte, naaalala nila, walang totnak doon sa loob. Kaya sila daw po ni Katribo ay hindi nagtototnak. Hindi ko lang ho alam, mga kababayan, kung hanggang ngayon po kung natitiis nila yun. No? Kada daw ipapasok na. Naku, naalala ang dating Pangulong Duterte, wag na natin ituloy ito. Hugot! Bakit? Kasi ang dating Pangulong Duterte, walang totnak. Oh. Nakakawalang gana. Wag na tayong magtotnak. Kamusta na kaya si ate? Ano? Pambansang nanay survivor. Oh, shoutout sa iyo. Kamusta na kaya si ate? Sabi ni Henry Perdigueros, naghamon tapos hindi kakasa. Pati ang ating Pangulo, dinamay pa. Pa-drug test daw muna ang ating Pangulo. Saka siya kakasa. Wala. Style ho ni Barbie to eh. Oh. Game. dati mong gusto. But okay naman so far, sabi naman ni Bibi Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila, napag-usapan nga nila, pati yung buhok ni pati yung buhok ni Trillanes na pag-usapan nila. Nasabi rin niya na Si Trillanes nananahimik sa labas. si dating Pangulong Duterte naman din nananahimik sa loob nga lang. Si Raulo tong si AR, sabi backstay daw. Sabi ni AR, backstay. Barbito na lang. Okay na yun. Kayo naman. parehas sila ng uhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy daw. At ngayon, aantayin natin yung sagot
mukhang ano, mag-bisprin. Ayun. Yung dati ang tawag natin sa kanila, Dos Oblos. Sino yung mga grupo ng Dos Oblos na yan? Eh di yung isa, yung si ano, si number 1 na nasa kulungan. Si Kibuloy, o best friend ni Duterte. Si Duterte din, nasa kulungan. O parehas lang ho, mga kababayan. The Dos Oblos. Ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag-deny ng Pasig RTC sa bail, petition for bail ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Aray ko po, hindi niyo pa in-expect yun, no? Human trafficking ang kaso eh. O, tingin niyo magagrant yun? Lang niya nalaman. So ngayon daw, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niya yan, hindi ho lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo. Ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka pa kayo bakit parang hindi masyadong masaya si VP. Kasi hindi sinabi ni VP yun dito sa labas eh. Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina parang sinismis sa atin. Matutuluyan na ba? Hindi pa. Wag muna. No? Wag muna. Madami pang kailangan pagbayaran yata eh. Oh. Kasi kanina nilabas siya para dalhin sa ospital. No? Sila daw nagtaka kasi nga meron naman daw clinic tsaka mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni Bibi Sara kahapon. So, pero Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, di totoo yan. Galing sa pulis yung info. Fake news. Sabi ni Ma'am sabi din po ni MacSafe, fake news. Ngayon, nasa loob na. Tama? Nasa loob na si... ngayon, nasa loob ngayon. Ano yun, sila-sila lang? Sila-sila lang ang gumawa ng news na yon para kaawaan? Oh. Si Pangulong Duterte, nasa loob din si Inday Sara at anytime nga, inaantay natin loob siguro mga 30 minutes from now or 20, lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil nga uwi na siya bukas. Yan sinasabi sa inyo kaya ayaw kayong payagan ng interim release Kaya wala hong tumatanggap sila sa kanila mga kababayan na bayan para kay dating Pangulong Duterte. Kasi pagka natayuan ho nila yan, kapag ka nakantahan po nila yan, naku po, maniwala kayo, magiging Duterte Street na ho yan. Magiging Duterte, na din ho yan? Park. Sino ba naman ang gugustuhin na ganun ho, mga kababayan? Biruin mo, mga bagong salta. Mga kakasalta lang dito sa harap. Tapos nung tinayuan na ho nila, kanila na po yung street. Duterte Street na ho. Ibang klase din itong mga ito, Yung Mana sa China, mahilig manakop ho. Sila, pabarya-barya lang, pa-street-street lang ho, paparke-parke lang ho. China, gusto West Philippine Sea. Pare-parehas nga na ugali, Yung mga gamot ni PRRD, na ba? Talagang in-stop na? oo, kasi yung ang nag-administer na ng mga gamutan niya dito, yung na detention facility. And balita nga natin, compared before, Puro balita natin. Okay, sige. mas konti na yung iniinom niyang gamot ngayon. Nagtataka naman ho ako mga boss chief amo, sir. Sila Robin Padilla, sila Sara Duterte, si Robin Padilla hindi nakakapasok yun. O si Inday Sara Duterte nakakapasok yun. Pero walang balita. No? Sila meron. Pati daw madami. Ngayon, tinanggal lahat yun. Tapos parang maintenance na lang yata yung pinapatake sa Grabe, alam na alam nila mga boss,